binabawian lang tayo ng palaka. So nag-excrete siya ng spicy dalawa lang. They say that you're not a real cowboy unless you fall. I don't want to be real. Totoo ay biyanan ko dito. Bundok here, bundok there, bundok everywhere. Dahil sa matataas at malalawak nitong kabundukan, kilala ang probinsya ng Bukidnon bilang Highland Paradise. At mapapalundag ka rin sa mga putay rito. Nakakokak sa sarap. Malalasahan mo talaga yung pineapple. Maasim, pero may tamis sa dulo. Sa biyaheng ito, makakasama rin natin ang sparkle artist at tubong Bukidnon na si Caitlin Stave. Gawin ko talaga. Let's do this! So, ibutang na nato diri sa sulod. Smile. Sa mga naghahanap ng nature tripping, adventure at food crawl, let's get it on sa Bukidnon. Dito sa Bukidnon, ang araw-araw na paborito nilang nilalantakan, binibenta sa tabi ng kalsada. Pero kailangan sadyain daw ito ng maaga para hindi ka maubusan. Dahil ilang oras lang patapos itong isabit, ang mga parinda, sold out na. Ang fresh na fresh at kumikibot-kibot pang mga palaka. O kung tawagin nila rito, baki. Ang klase ng palakang ito, nahuhuli sa mga ilog at sapa. At ang isa sa mga kilalang nagtitinda at batikan sa panguhuli ng palaka dito sa bayan ng Impasugong, ang 57 years old na si Tata Esme, na 3 dekada lang namang nanguhuli ng baki. Naibibenta niya ito ng 700 pesos kada kilo. Ang huli niya na madalas na tumitimbang ng 5 kilo, ubos agad. Eh kung ako naman kaya ang sumubok manghuli ng baki kasama si Tata Esme. Morning mga biyero. Gising tayo ng 3 a.m. Today para makarating dito sa ating location, first location of the day. Ano oras na ngayon? 4:20 na. Bakit tayo nagising ng maaga? Dahil manghuhuli tayo ng palaka. Normally, nanguhuli talaga sila ng palaka kapag gabi. Gabi pa naman. Sabihin wala pa namang araw, so hopefully makakuha tayo ng palaka. Tama po ba, tatay? Ito po yung ginagamit nyo sa panghuli ng palaka. Oo. Apo, madali po bang makahuli ng palaka? At usually, anong oras po kayo nanguhuli ng palaka? Alaw na tayo yung alas 5 Saan po nahuhuli ang mga palaka? sa dapin na dapin. Gano'ng kadami po yung nahuhuli nyo kada gabi? 5 kilo at pinakaubos na yung 3. Maraming makukuha natin kung walang ulan. 424, meron pa po tayong chance. Mayroon pa. Kailan ho kayo nanalo ng 9-ball world championship? Tama na ang satsat at baka magtago na ang mga baki. May dala kaming net. Samantalang liwanag ng buwan at headlamp lang ang nagsisilbi naming ilaw. Kailangan kasi na tahimik at walang ibang ilaw para hindi mabulabog ang mga baki. Narinig niyo yan? Tay, yung tumutunog na yun, palaka yun. Yan, palaka po yan? Ilang sandali pa, si Tatay Esme nagpakitang gilas na. Talagang batikan na. Sige, pasok na rin, tay. Siyempre, hindi ako magpapadaig. Focus lang sa goal. Sir. At nakahuli ako ng... isa. Pag sa sparkle, nag-glisten yung mata dahil sa ilaw, yun. Pagsapit ng umaga, matapos ng challenging na panghuli, ang mga nahuli naming baki ni Tata Esme, ang siya naming gagawing agahan. Adobo raw ang masarap ditong luto. At dahil malamig sa Bukidnon, lalo na sa umaga, parang masarap humigop ng sabaw. Kaya magluluto rin kami ng putahe na kung tawagin nila, halang-halang. Iniihaw muna ang mga baki bago sasabawan. Saka ito sasangkapan ng luya at sandamakmak na sili. Kaya ito tinawag na halang-halang dahil literal na napakaanghang. Maraming sili. Sarap. Marami. Nakakaubo sa sarap. Sakap.
Nakakakukak sa sarap. Meron siyang kagat. Binabawian lang tayo ng palaka dahil hinuli natin siya. So nag-excrete siya ng spicy dalawa. Pero maanghang yung halo natin ngayon sa halang-halang, no? O, hati tayo dito, tay. Kunin natin yung sexing Ay! Wow! Fresh na fresh. Sarap to the bones. Ito na po tayo. Ito. Sarap. Sarap. Yan, harap. Fresh na fresh. Parang kumain ng chicken adobo. Ganun talaga. Tapos natanggal ka agad yung bones. Okay yung luto mo, tay. Okay, masarap yun. Sarap. Hindi lang mga palaka ang hahara-hara sa Bukidnon. Sa kanilang mga kalsada, normal nang makikita ng isa sa pangunahin nila ditong transportasyon, ang kabayo. At kung horseback riding lang naman ang pag-uusapan, basic daw yan sa sparkle artist at proud na taga Bukidnon na si Caitlin Stave. Bukod kasi sa pag-artista, ang charming na si Caitlin, astigil pala pagdating sa pangangabayo. Mapapanood siya bilang si Hailey sa My Guardian Alien na pinagbibidahan ni primetime queen Marian Rivera. Kinaaliwan ng netizens ang eksenang ito ni Caitlin na kumaripas lang naman ang higit 8 million views sa social media. Napaka-selfish mo! Ate! Matagalog pa tayo sindan! Sige, gusto mo umalis? Sige, umalis ka! Talagang aalis na ako! Manong Ben! Manong Ben! Yes, ma'am? Manong Ben, uwi na po tayo sa Manila. Tara na po. Okay po, ma'am. Hindi mo siya ihahatid. Huwag mo siyang idamay sa kalokohan mo! Yes, ma'am. Fine. Magkukumute na lang ako. Hindi ko kaya. Give me my pamasahe. Wala po akong pera, ma'am. At, sige, kabayo na lang ako. Kabayo. Tulog po si Roger. Yung isa pinapakain. Ayun po, may tricycle po dun. Yung Carabao na lang. Kalabaw na lang. Sige. Okay po. Okay, Si Juanito. tara na. Okay. Sige po, ma'am. Ma'am, check po, ma'am. Tara! Manong Ben! And cut! Nasubok ang acting skills ko ron ang bieros. When did you learn how to ride and when did you learn how to do barrel racing? I learned how to ride 4 years ago, and I started barrel racing the day I learned how to ride also. Nak magteteng. Ang siopaw yan. So wait, how young are you now? You're 19? Yes. So, 15 years old. Yeah. Once you start riding, it's like a drug. You get addicted to it. Right. I mean, it's so fun. You have that adrenaline rush. You're racing Absolutely, it, and at the same time, you won't be as fast unless you have a good relationship with your horse. Can you tell us about like how important is the connection between horse and the rider? Well, of course, you can't be scared because horses can really sense your fear. Yeah. And at the same time, when you're riding, you're the one who's in control. I mean, you're controlling like a gigantic animal that's underneath you. Like, Super. you never know, they could just throw you off if they wanted to. Right. So for them to trust you, or for you to trust them, they also have to have your trust. Correct. They have to trust you and you have to trust them. It's like the very important thing, the biggest thing when it comes to riding. Taking care of you. Yeah. Okay. It's really good. Like, grabe talaga kanina. Grabe yung niya, yung run niya. Super, super smooth. Like, really, you look like a natural talaga. Talaga? Yeah. Better than me when I started. Really? Yeah. I don't know. We never know. Baka prodigy ka na dito sa barrel racing. Stay here. Leave my family in Manila. Become a cowboy. Yeah, we get a cowboy. Magkakasubukan kami ni Caitlin sa barrel racing. Take note mga biyahero, kapag natumba ang barrel o kapag nahulog ang suot na hat o sombrero, dagdag 3 points sa final time. If you fall, Well, they say that you're not a real cowboy unless you fall. I don't want to be a race. But if you fall, wala, get back up again. Okay, Finish got the it. race. There you go. Simula na ang karera, ang barrel racing. Aba, paandar itong si Caitlin, ha? Siyempre, hindi ko rin niya naatrasahan. Pero bago makarating sa line, ala, nahulog! 30 seconds ang naging oras ko. Pero si Caitlin, 22 seconds. Hindi siya nang panalo.
Ba hindi na ako papalag dahil pagdating sa horse riding, umaariba sa mga kompetisyon si Caitlyn. Bukod sa pangangabayo, sumisipa rin ang excitement ni Caitlyn dahil sa isang pagkain. Syempre, I would try it naman every now and then. So, I can't really remember the first time I tried it. But when I started really eating it talaga was when I was living here na. Paboritong pagkain ni Caitlyn sa Bukidnon, mahigit 3 dekada nang nagtataguyod sa pamilya ni Mang Raul. Araw-araw, walang palya silang nagluluto ng 6,000 piraso nito. At umulan man o umaraw, wala silang tigil sa paglalako at pagtitinda nito. Door to door, wala malay-malay hanggang sa boundary ng Davao. Kaya naman kapag narinig na ang kanilang jingle, udyat na para maglabasan ang kanilang mga suki. Bukidnon ang pangunahing pinag-aangkatan ng mais sa buong Northern Mindanao. Dahil sagana sa mais ang probinsya, gumawa ang mga lokal ng produkto mula rito, ang binaki. Isa itong steamed corn cake na ibinabalot mismo sa pinagbalatan ng mais. Nag-start ang binaki namin 1990. Nakita namin ang potensyal ng pagkain na ito. Talagang wala pa dito sa amin. Isa si Mang Raul sa unang gumawa nito. Dahil sa pagpupursige, nakapagpundar na sila ng mga sasakyan. Binaki maraming naitulong sa aming pamilya. Mga bata ko, nakapag-aaral sa private school. I love to eat it with cheese. I have not yet tried traditional binake. Pwes, sulitin na ang bakasyon sa Baluarte. Time to experience cooking binaki the traditional way. Unsay naa di ay sa unsay difference sa traditional binake ug ang binake nga gihimo karon? Ang traditional mamkit, kuan lang, kining pure lang siya gyud mais. Pure lang gyud siya mais nga wala gyud kahalo-halo. Dili para sa karon nga bag-o nga tradisyon, naa na siya mga mixing mga ingredients. Unang-munang tatanggalin ang magkabilang dulo ng mais. Ay, wait lang. Still. We are so very fast right now. Okay. Grabe bilis Wait lang So, kano sa ka unsa na ka nang like nag-learn ka like unsaon paghimo sa binaki? Kuan sundan na mo ni sa mo mga ginikanan, mamkit kay mao giniilahan trabaho sa kuan luma diri sa Bukidnon. Oh, yes. So, he learned long ago. Wow! Babalatan ng mais at itatabi ang malilinis na pinagbalatan para gawing pambalot. Pagbalik na ako sa Manila, I will serve binaki to everyone. I will really sell talaga. Caitlyn's binaki. Order now. Ato na dayong Okay. pudkuron. Okay. Sa Bisaya, pudkod. Ang ginagamit lang nila noon, lata na binutasan ng maliliit para maging pangkayod. Sige ma'am, magsugod na tao balot sa iyang has. So, ibutang na nato din Ah. susunod. So, we'll put this here inside. Yung corn. Grabe, no? Isang ingredient lang to. Oh, eto na! Ang ginagamit naman ng steamer noon, kaldero na nilalagyan ng binutas-butasan ding mga lata. Pwede na nato isulod ang atong binaki. Medyo pinatindog ba mga kay para Okay. na dili siya mo awas dire. Okay, eto na! Ready na, tapos na. Okay, go. Ikaw na mag-big reveal. Brianto, bantay ma'am ha kay. Oh, sige, init man kayo. Woohoo! Luto na ang atong traditional binaki ma'am. Yes! Sarap. Lami siya ma'am no. Super. Tsaka healthy pa siya, no? Wow! Kasi may vegetables, so meron kang vitamin. Wow! Apir ma'am, apir ma'am. Apir ma'am. Kung pamilyar na sa lasa ng traditional binaki, mawala naman kaya namin ni Caitlyn ang bagong flavors nito. Okay, bato pick. Bato pick. I knew it. Gutom na ako eh. Galing ko talaga. Let's do this! Awa si Mang Ben talaga. Wait! Don't start the timer yet, It started na. Competitive. Alam ko parang racing lang. Okay, ready, go! Smile. Wait, you're telling me to smile, so it's chocolate. Galing. This is, dark chocolate. May mango flavored pala.
cheese. Galing ah. Another one. Kaso, yung guyabano pala meron dito sa Balay. Milk chocolate. Another one. Hey! Strawberry. Lakas kumain naman na itong babae na to. Another one. Mami! Hindi ba pinapakain to? Original. Buti na lang, narinig ko na lahat ng flavors. Alam na this. Chocolate. Dark chocolate. Strawberry. Classic cheese. Yes. No? Chocolate. Dark chocolate. Classic cheese. No! No! Strawberry. Yeah! Doon ako natitigman pala lang. Coloring naman lang nilagay nyo eh. Dark chocolate. Chocolate. Cheese. Strawberry. No! Lahat sinabi ko ah. No! Cheese. Original. Yes! Kamay ni Drew. Chocolate. No. Dark chocolate. Dark chocolate. No. Cheese. No. Strawberry. More. Anong more? More? Original. No. Strawberry. Cheese. Corn. No. Guy ba no? No. Kami sila eh. Chocolate, milk chocolate. Oh, yun ah. Di ba? Talo na naman ako. Ma'am, kayo na bahala sa mga kabayo nyo. Aalis na ako. Sa dami ng nakain ko, baka mabulunan kung walang panulak. At sa init ng panahon nitong mga nakarang linggo, ang perfect na inumin kahit anong malamig. Pero imbis na mapawi agad ang uhaw, bakit naman pagkataas-taas ng counter ng tindahan ito? Panghiganti ba yan? Kaya naman pala, drive-thru pala ito pero hindi ng mga sasakyan, kundi ng mga kabayo. Astig! Elevated na po talaga yung tea shop. Sadyang horsemen lang po yung owner namin. Kaya after po ng trail ride kasama yung iba't ibang horsemen is convenient na po sa kanila na dumaan rito into a drive-thru style para po umorder ng refreshment tea. Ang probinsya ng Bukidnon, tinaguri ang home of the finest cowboys. Karaniwan pa rin kasi hanggang ngayon ang paggamit ng kabayo dito. Hindi na sa pang-araw-araw na gawain sa bukirin, pati na rin bilang paraan ng transportasyon. Alam niyo ba na ang naunang cowboys ng Bukidnon, pinaniniwalaang sinanay pa mismo ng mga Amerikano hanggang naipasa na ito sa mga sumunod na henerasyon. Mata naman natin ang mabubusog sa susunod nating papasyalan. Pero bago marating yan, literal na one hell of a ride muna ang mga daraanan. Pagkatapos ng halos isang oras ng maaksyong biyahe, ito naman ang sasalubong sa inyo sa tuktok ng bulubundukin. Worth it, right? Kung sa Metro Manila, pumapalo ng 45 degrees ang init, sa tuktok nito, umaabot ng 15 degrees ang lamig. Ito ang bundok ng Impasugong. Pero ang mas nakakanginig, ang mga kwento-kwento na hindi raw dapat abutan dito ng gabi. So before, this place was just grassland, so walang mga puno. So yung mga story ng mga matatanda is meron daw silang nakikita dito na parang fireball. Yung tawag nila is San Telmo. Pero after nung time na parang tinamnan na ng mga puno, meron nang nagfa-farm, nawala na yung mga sightings. Pero hindi na ngayon. Dating pinangingilagang lugar, dinarayo na ngayon anumang oras dahil ginawa na itong camping site. Open for everyone! Bago ito sumikat itong mga nakaraang taon, dati lang itong rest house ng namayapang ama ni Abraham. Siya na yung nagtanim ng mga puno. Namatay siya noong 2008. Na-abandon yung place. Kaya nung pandemic, pagbalik namin dito, naisipan namin na gumawa ng isang event, camping event, Hammock Festival. At doon na nagsimula talaga yung Rotipix. Kung papalarin, maaari rin ditong masaksihan ang Sea of Clouds. Napakaganda yung view, tapos sarap-sarap balik-balikan. Ang ipinagmamalaki ng Bukidnon na pagkatamis-tamis nilang mga pinya, pinapaasim na rin ngayon para gawing suka.
Para malaman kung pasok yan sa ating panlasa, lilibutin natin ang Malaybalay City Public Market. Tao po. Hi. Hello po. Good morning, sir. Morning, good morning. Good morning po. Sir, alam mo, naghahanap po ako ng something pineapple. Ito. Ito po, Ayan po. Pineapple Naku, vinegar. matagal. Ilang beses na po kami nakapunta dito sa Malaybalay at ito pa yung hindi ko po natikman. Highly recommended po ito. Pineapple vinegar. Kaya magkano po ito? 150 po. 150. Tapos nun, Meron din po akong may recommend nagsabi sa akin kaibigan ko, masarap daw yung halong chili pati pineapple eh. Kaya Ito po. ito po. Oo. Magkano naman po ito? Ito po is 120. 120 naman po. Ano pa? Kasi yung biyanan ko mahilig sa kape. Pero gusto rin niya ng kakaibang kape. Something new, something different. Ito po, purple corn brew. Purple corn brew. Gawa po sa purple corn na mais. Mais. Oo, mais po siya. So, pinapakuloan lang po ito, tapos Oo. nun hahaluin. The same thing po. The same thing The lang same din. thing ang gagawin sa kape. Ay, ang lasa nito. Magkano po ito? Ito po is 150 din. 150 din. Alright. Sige po, babayad na po ako. Salamat Sige po. po, sige po. Thank you. Sige po. Perfect. Hello, ma'am. Hello po, welcome po. Pecho, tapos nun kanin. Kanin po. Tapos nun baka pwede ko nang magamit itong nabili ko sa Pasalubong Center. Yes po. Pineapple vinegar. Alright. Thank you. Ito na po yung order nyo, large pizza po with rice po. Palaka, no? Chicken. Hindi, ako lang. Kalang. Tikman muna natin ang walang sauce. Top. Pwede. Pineapple vinegar. Pwede. Maasim, pero may tamis sa dulo. Okay. Hot sauce. Yung pinili natin kasi, may halong pineapple. Which syempre pagdadaan ka dito sa this part of Bukidnon, ako, napakadaming pineapple farm. So, ito yung uuwi nating pasalubong. Yes! Tutuwa yung biyanan ko dito. Pogi points ulit. Sa ektar-ektaryang taniman ng mga pinya sa probinsya ng Bukidnon, pinakaagaw pansin ang mga itinitinda sa bayan ng Manolo Fortich. Dahil ang mga pinya nila, nagyayelo. Bakit kaya? Kinikilala bilang Pineapple Capital of the Philippines ang Bukidnon. Ito kasi ang tahanan ng pinakamalawak na pineapple plantation sa buong bansa. Pero ang mga pinyang ito mula sa Manolo Fortich, hindi pala inilalagay sa freezer para mas pampatagal ang freshness, kundi para gawing ice cream. Opo, ice cream made from green pinya at real pinya skin. Saan kayo makakita ng ice cream na ginawa mismo sa loob ng pineapple? So since hindi siya gawa sa artificial flavor po, matitikman kayo na meaty flavor kasi nandun yung laman niya sa loob mismo ng ice cream. Testing nga natin kung gaano kapinya yarn. Malalasahan mo talaga yung pineapple flavor po. Matamis. Tsaka may asim. And yung packaging niya is very unique. Highly recommended. Hindi lang matataas at malalimig ang bundok sa Bukidnon. Taas na rin nilang pinagmamalaki ang kanilang kultura. At patuloy na mainit ang pagpapahalaga sa kanilang mga tradisyon. Kung ganda ng kalikasan, food trip, at adventure ang hanap nyo, narito lahat yun sa Bukidnon.